Is your future unsure, and you're dreading the coming dawn, a long day to endure? Fear not tomorrow, God is already there. He's charging the course you take, He sees each hidden snare. He's waiting to guide you through each burden and care. Fear not tomorrow, God is already there. Many things about tomorrow I don't seem to understand. Oh, but I know who holds tomorrow, and I know, oh, I know, yes, I know, He holds my hand. Fear not tomorrow, God is already there. Welcome sa ato ang celebration karon. 16th anniversary. O niya, nagpasalamat ko sa mga nagtukaw, nagpasalamat ko sa mga nagpulaw. O niya, pasalamat ta nga kanang nakaanhin gid mo. O niya, anniversary good, no? Pero daghan pa napugnan because of daghan tang mga bata good. Dili makaanhi ang mga bata o ang mga senior citizen. So kaning atong anniversary mao ni ang panahon nga kita gi-organize. So 16 years ago na-organize ang atong church. Nag-start ang church nato year 2000. 2000 nag-start gyud ang church December 3, 2000. Unya gi-organize ang church September 15, 2004. September 15, 2004. So, after 4 years, murag naminyo na ang simbahan. Okay, so this morning, dili sa nato ipadayon ang atong discipleship series because we have a very important lesson to learn. Unsa man na siya? Return your first fruits to God. That's the title of our lesson or message this morning. Unsa man ang first fruit? So di na nato kinahanglan i-explain no unsa nang first fruit. Unang bunga. Unang bunga na siya sa kinatibukan? Dili. Every year. Kaya ang first fruit is yearly man, yearly. Kada tuig may tabo ang first fruit. So, kana mga fruits atong gibutang diha kay para masabtan ninyo ba nga fruits. Pero daghan klase nga fruits. No? Bunga sa imong pagpaningkamot, bunga sa imong kanang imong edukasyon, bunga sa imong negosyo, bunga sa imong pagpanarbaho, bunga tanang klaseng bunga. Mao nay ato ang naagyunay first dinha nga bunga ihatag na nimo sa Ginoo. All right? Our text would be in Proverbs chapter 3, verse number 9 and verse number 10. Proverbs chapter 3, verse 9 and 10. Please open your Bible and then let's read all together. Then let's learn unsa man mga principle na atong masabtan or unsay mga mahimong resulta sa atong pag-uli sa atong first fruit ngadto sa Ginoo. Sa atong pagpaminaw sa mensahe karon, ato pud hinahinayag lingi ang atong kaugalingong kinabuhi. Pwede ba? Hinahinayon na tog lingi ba? Nga para makaingon ta, mao di ay. Hello?
Ayaw lingiya ang imong tapad kay naapo rin siya iyaha. Let everyone maoy lingion nimo imong kaugalingon. Ayaw lingiya ang imong tapad. Bisan pagbanag asawa mo, ayaw lingiya siya. Okay? Basaw na to. Dungan please. Verse number 9. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Heavenly Father, thank you, Lord, for this wonderful day that you have given us. Thank you for each and every one that are here celebrating, dear God, our anniversary, 16th year sa among church, Lord, nga imong gi-provide. And we thank you so much also because this is also the day that we can return our first fruit to honor you. And thank you, dear God, for blessing us for the whole year. And I pray, dear God, that you please help each and every one that we could be honest in our first fruit because this is not ours. We need to return it to you, O God, so that good things will happen to our life. And please, Lord, I pray that you please use me, empower me to preach your word, O God, to your people with boldness and power. In Jesus' name, amen. Amen. You may be seated, please. Okay, so there are things na mahimong result when you obey God. And these things, mostly, para gyud nimo, para nimo ni. Mostly, but let's start nganha sa Ginoo. Unsa may epekto ana ngadto sa Ginoo when you return your tithes to God. So, diha ta magsugod. Number 1, to honor the Lord. So that is the reason, the most important reason why imong iuli ang first fruit. To honor the Lord. So you ask yourself now, maka-honor ba ni sa Ginoo ang akong first fruit? Kay ang Ginoo nakahibaw og unsay angay nimong iuli. Ano nakahibaw man siya? Iya man na. Gikan man na niya. Ikaw ganahan ka nga gi-intrigo sa imuha, gipabantayan sa imuha, gipagunitan sa imuha. Unya pagkahuman, ikay nagpagunit na lang kay ikay nakahibaw kung sa imong gipagunitan pag uli kuwang-kuwang na. Malipay ka? Imo gina ikaw say kan ang pingis ani akong sakyanan kay mulakaw ko, dugay-dugay ko mo balik mga tunga sa tuig. Unya pagbalik nimo wa na spare tire. Kuwang-kuwang na ang part sa sakyanan. Malipay ka na, Sir Leo? Unya pinangga kay nimo sakyanan. Pagbalik nimo daghan na garas. Dili maayo. So ang Ginoo nasayod siya kung unsay iyang gi-intrigo nimo, unsay iyang gi-entrust sa imuha. Now, year by year kinahanglan imo na siyang iuli. So unsa man na siya ang first fruit. So daghan kaayong mga kanang mga pamaagi kung unsaon nimo pagkuha ang first fruit. So, usahay ang ilang tan-awon panalitan atong ibutang baboy ng anak. Unang nigawas, himsog man kayo. Di man makaibaw ang Ginoo ani. Ang first fruit katong kinagamyan, katong dili mo tutoy, mao ni ang first fruit. Mas maayo pa nga paggawas sa first fruit kimpang, you select the best. Because God deserves to receive the best. Ang pinaka-best gyud. Nagunahuna na mo diha ron. Paita diyan ay mga Christian no? Don't you know that even though imong ibayad ang imong entire life and all your possession, it cannot pay sa pliti padung sa langit? Nya tuwa ka padung dito because Jesus paid it all. Unya iyang gusto nga i-sustain kaniya aning kalibutan na, and this is one of the best way that God can sustain you sa tanan nimong needs.
Sa tanan nimong problema, God has His own way to preserve you, to protect you. So, mo ni mga pamaagi sa Ginoo. So, mo na nga, ang imong pag-uli sa first fruit, it should honor the Lord. Atong basahon ang verse number 9 ug balik. Verse number 9. Proverbs 3:9. Tanawa sa inyong mata, akong basahon. Honor the Lord. Unsay first word? Honor. Kinsa i-honor? The Lord. Amen? Honor the Lord sa unsa man? With thy substance and with the first fruit of all thine increase. Unsa man ang substance para masabtan gyud? Unsa man ang substance? Material, pinansyal. Dili na siya istorya, dili na siya hangin, dili na siya action, substance, object, literal. So i-honor nimo ang Ginoo with thy substance and with the first fruits of all thine increase. So imong i-make sure na kanang substance nga imong gida to return unto the Lord should honor God. Amen? So daghan silang pamaagi, ang mga tao daghang paagi. Ang uban unsay kita sa unang buwan sa tuig. So January lipay kay nakasugod ka February na. Wala ko'y first fruit. Wa man ningon ang Ginoo sa first month gud na siya mugawas. Kay ang kanang first, any month, mugawas na siya. Unya, apil pa gyud ang increase. Increase man of all thine increase. So, ibutan natin trabaho na increasean ka, na first fruit, anak, iya na sa Ginoo. So, kung imo nang imitikuloso gyud sa pagtutok o pagtanaw, bulahan ka sa tanang Kristohanon. Nga naman, kay na-honor nimo ang Ginoo sa imong obedience. Amen? Tempa, nagbasol mo na nimba mo. Dako kay dako kayo og alkansi ang Kristohanon kung dili siya kasabot sa first fruit. First fruit will honor God. When you obey God, when you return the first fruit naa na sa imong kamot, ayaw jud ingon nga wala koy first fruit. You are lying. Parehar na nga kanang ang Kristohanon wag tights niya buhi kayo. Uli man sa nang tights. Tights and first fruit puro na uli kay iyam na sa Ginoo. So dili gyud pwede nga wala kay ikauli kay buhi kay karon. Meaning nakakaon gyud ka, nya na nakakaon magka kay na kay gikapalit, ngano na kay gikapalit kay naay ni sud. Snagi first fruit anak. Ang uban para dili makapanulis sa Ginoo anang first fruit sa tibuok tuig nga kita niya gitotal gitotal sugod January hangtod December gitotal na siya unya divided by 12. Sumura siya 13th month. Mao na siya first fruit. Muna, ubang mga Kristohanon nga nanrabaho ang ilang 13th month, di gyud nila hilabtan kay mao na siya ang first fruit. Anaon pag-compute para safe. Luya di sa mga Kristohanon, no? What sa ay kuan din basta release luoy unya basta receive pundok na skina ay. Pundok. Ganahan mong Kristohanon nga mag-agad lang mong amelioration? Kanang tunul-tunulan lang ka? Dili na mo'y kinabuhi nga gi-prepare sa Ginoo para sa mga Kristohanon. Wala ka kasabot unsay kinabuhi nga giandam sa Ginoo para nimo.
You need to honor the Lord. Let's go to Nehemiah. Nindot kayo ni nga kuan, nindot kayo ni nga book. Unsaon man nato pag-honor ang Ginoo? Nehemiah chapter 10. In Nehemiah chapter 10 verses 35 to verse number 37, magkat-unta sa pulong sa Ginoo, underline ni. Kung ganahan mo kanang mga highlighted na verse, i-underline po na diha sa imuhang kuan kay naka-focus na diha. In verse number 35, the Bible says, "And to bring the first fruit of our ground, and the first fruits of all trees, year by year." Year by year. Asa na mo na doon? To honor God. Unto the house of the Lord. Muna luoy kayo ang mga Kristohanon sa panahon sa first fruit, unya wala ka sa balay sa Dios. Because the only place nga gitagana sa Ginoo that you can return your first fruit is the place where God put His name. That is called His body, the church. Diha nato dadon. Dili nimo pwede ipadala ang imuhang first fruit. Amen? Gawas na lang kung naagi ka ng dili gyud ka kaanha gyud, naagi lig-on kayo nga rason nga mahugyong imposible ba? O pareha ni Brad Andy, wala siya ron diri kay Thomas Barco nga magmuan ni siya diri para maghatod sa first fruit. Or ka lang nakadextrose na ka dito sa ospital, oh. Pwede ibton sa ibton. Kay mag first fruit sa ako. Hello? So naay mga ingon na, pero naara ka sa inyong balay, unya walay gapugong nimo, ikaw ra gyud. You need to honor God. That is one way to honor the Lord. Bring. You need to bring your first fruit unto the house of the Lord. Year by year. Muna kalainan sa tithes, kaya ang tithes is every time there is a kanabitong coming in, every time nga naay musud, naay tithes. Muna siya na siyang tax. Sa tanang income nimo, naa kay tithes. Iyan na si Ginoo, iuli na nimo. Every time, so kasagaran mao nang nahog siya og monthly kan mo uli, kay monthly man sa ka nagdawat. Pero ang mga negosyante, every Sunday, muuli sila, kaya naman sila income every week. So, dili parehas ang pag-uli sa tithes. Pero, pareha tatanan, the 10th of your income is your tithes. Amen? So, mo na mga sustaining strength sa atuang bulsa, nga gihimo sa Ginoo, especially for us, to sustain us, aning kalibutan na sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. In verse number 36, also the firstborn, ayay, sa tanawa ng mga highlighted diha, so Timothy is for the Lord. Kasi mga maguwang diri, mamasa is for the Lord. Magkamaguwagan ka, iya kas Ginoo gyud. No, ako kuan man ko David style kay kamanghuran man ko. Firstborn of our sons and of our cattle, as it is written in the law, and the firstling of our herds and of our flocks, to bring to the house of our God. Hello? That only mo dito sa simahan unto the priest that minister in the house of our God. Imo gyud nang iintrigo dito. That is how to honor the Lord. Yan ang buhaton na nato, Pastor, because that is what the Bible says. And we believe on what the Bible says. So muna siya ang ato nga dapat i-learn sa atong kinabuhi so that our life will become better and better every year. Walay pagkunhod.
naga-increase. As you return the first fruit of all thine increase, nag-increase pud ka. Muna itong topic unya, taon-taon. In verse number 37, sa gisulti sa verse number 37, the Bible says, and that we should bring the first fruit of our dough and offerings and the fruit of all manners of trees, of wine and of oil, unto the priest, to the chambers of the house of our God, and the tithes of our grounds unto the Levites, that the same Levites might have the tithes in all the cities of our tillage. Ipang-uli yun na. First fruits and tithes, uli yun na siya tanan. Ug ang magdumala ni ana, ang wala may priest karon kay gihunong naman na sa Ginoo, ang mga pastor nga naa sa church. Mo'y magdumala. Ug ang Ginoo doon na po na siya mga lagda kung unsao na siya. That it should be done. Amen? So, ingon anaw na to pag-honor ang Ginoo. So, una sa tanan, imong tanawon, sakto ba ni ang akong giuli? Sakto ba ang lugar nga akong giulian? Hello? Kay kung dili sakto, how could you honor God who commanded you to do the returning? Di ba kay nagpaham dito giuli? Ako tong gibilin sa imong silingan? Dito man imo giuli taon? Tawgan ka, asa naman itong imong gihuam nga kanang kuan pala? Ako itong gibutang sa gawas sa inyong purtahan. Okay, anong na sa gawas man sayop nga pag-uli. Irresponsible. Makahulang pa nag-utro, di na. Labi na ang pag-uli, mo na yung gibilin ra, kayo ampuan na lang nabilin. Nawa na ang iyahang nabungi na. Mao di ay. Usahin ko na kay bawta nga dili na mao ang atong iuli, mo nang maulaw ta. Nya kasi may sadan na naron ang Ginoo. So hantod kanus aman nimo katunon ang pag-uli. Naa man gyud na sa Bible. To honor God. And how important to you to honor the Lord? Dako kinang pangutana no. So diha ta magsugod tanan. The reason why we return our offering or first fruit to the Lord, because it will honor God. Ang atong intention, ang atong purpose is to honor God. Amen? Ikaduha. Ato na ni, ikaduha. Develop good traits in you. Mo na nindot. When you obey God in returning tithes and first fruit, imo na gi-practice, naka-develop siya good traits diha sa imong kaugalingon. And these good traits, mga kaigsunan, di ni kabayrag kwarta. Di ni kabayrag kwarta. Ibalik na to ang Proverbs chapter 3 verse number 9. Unsay gisulti diha sa Bible? Proverbs 3:9, the highlighted word. All thine increase. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. So, importante kayo na, mga kaigsunan. Sa tanan nimong increase, meaning, wag kay ipahipi, wag kay taguan. So, sa may trait nga ma-develop, ana, sa imong kinabuhi? Unsa nga trait ang ma-develop, ana, sa imong kinabuhi? Piniting igo Honesty. Wa may nakakita lain, ikaw ra og ang Ginoo. I don't know. I don't know. Ako igor ako mudawat og ako ipasalamat sa Ginoo kay mo may gisulti sa Bible nga ipasalamat ngadto sa Ginoo ang giuli
But the one who knows is only God and you. So sa sige nimo uli unya hasta ang pinakakatapusan gyud unya kay kuan kay bungkag na magkayo tibuk-on nimo, tibuk-on. What an honest person. Unya mahimo na siyang trait sa imuha nga naman sa dihang nipalit ka unya gisuklian ka og sobra. Ayay imo nang giuli. Dili to blessing. Lingaw pa kay ka pag uli nimo. Kuan na ko ron yan. Na kay wa man kay dili man na iyas Ginoo pagkaswerte. Swerte harong adlaw noon. 5 ka nangumpra ko akong kwarta o 1,000. Napalit na nako ang akong kwarta nga nagbalik ko 1,500. Pagkaswerte ha. Dili na swerte. You are dishonest. Swerte nang dishonest ka. Kay baw kang sobra. Come on. So kana nga trait pag maunay ma-develop sa imong kaugalingon mga kaigsunan gaan kay mong dughan nganuman wa kay konsensyang gipas-an. Na dili maglabad imong ulo nganuman you are clean. Na it's too hard. It is too hard to find an honest person. Sige apil pa nato ang mga churches. Kay mo ano? Nagay mabilin sa simbahan mga cellphone ingon ana makuyawan ang tag-iya nga nabilin. Nabilin, gay. Sa simbahan, rabag yun nabilin. Nga naman, wala na-develop ang honesty sa mga Kristohanon. Kapanti kay ba unta? Pag naa sa simbahan, ay, kabalaka sa simbahan man nabilin. Baliki lang to. Amen? Pero, balik ito na yung taon kaysa simbahan na ba ito nabilin? Pagkanindot no kung ang honesty, daghanan ni try, ana, mga tindahan nag-open honesty store. Nalugi, oy. Ang Coca-Cola karon nag-practice na sila honesty, box. Mupalit ka, ikaw rin kuha sa mong sukli, ingon na ba? Niya na kamera. Okay to, daghang kinakita ang honest kaya na may kamera. Yung way kamera. Ug ikaw ra. Oh. May mananay kamera kay daghan. Unyag ikaw ra. Makita baka ang imong honesty. Kanang pag-compute na nimo sa imong tithes, di kay ka magpakita sa imong asawa kay no copying. Ikaw ra gyud nakaibaw ana. So kumusta ang honesty? Naigingon ng Ginoo, all thine increase all. Kanang all is all. Amen? Up to the last centavo. So kung maglisod ka pangita og centavo diha, tibukan na lang na para di ka maglisod. Kaysa makapanulis ka. Amen? Honesty. Ma-develop mga kaigsunan. Deuteronomy. Diri, nindot ni. Deuteronomy. Open please. Deuteronomy chapter 26. And verses 10 to 11. O sa gisulti sa Bible. And now, behold, I have brought the first fruit of the land which thou, O Lord, hath given me. Tanawa ra gud o sa gisulti sa Bible. Sabta ang verse ha, sabta ang verse. And thou shalt set it before the Lord thy God and worship before the Lord thy God. So, importante kayo ang imong pagdala of all thine increase. So, na ang honesty, so gidanan nimo, imo nang iset before the Lord thy God. Ug imong i-worship ang Ginoo. Now, how could you set sa diha sa atubangan sa Ginoo na kaybaw ka nga dili mao? So nadaot ang imong worship. Unya importante ba ning worship para nimo?
That is the reason why we come to church to worship God. And that is the reason why each morning when we wake up, mga kaigsunan, we worship the Lord and thank Him for the strength and for the another day nga iyang gi-entrust sa tua. Unya maunsa na imong worship kung kay baw ka nga there is dishonesty. Napailain, which thou, O Lord, hast given me. So dili na gikan nimo, gikan na sa Ginoo. Ayaw gyud na kuyawa nga, kuyawa. First fruit. Limang kag imo ng sabton, first fruit is the whole salary sa usa ka buwan. Kung inganaon nimog sabot, pagkasakita. Tibuok sweldo. Makuhaan kag tibuok sweldo. O may lang kamdawa 13-month pay, lipay kay ka. Mula kinakapait, no? Basta dawat, lipay. Basta hatag, likay. Ang Ginoo mo'y naghatag, ana, dili na bunga sa atong hinaguan. God allowed it to be in your hand. Nga naman, iyam nas Ginoo, iyag intrigo nimo. You should be a good steward of that. Tanawa sa verse number 11, the same thing. And thou shalt rejoice in every good thing, which the Lord thy God hath given unto thee. And unto thine house, thou and the Levite, and the stranger that is among you. Tanawa sa first. Thou shalt rejoice in every good thing. Rejoice in every good thing. Di ba nindot kaya nas kinabuhi na to? Limpyo atong konsensya. Naka-rejoice ka. Kang ano man, nindot imong worship sa Ginoo. Ganun nindot imong worship because you are honest. Your conscience is clean. Nya pag set nimo didto sa Ginoo sa imuhang kuan, i-set na tuon niya diri ang atong first fruit. Then we worship the Lord. Which the Lord thy God hath given unto thee. Gibalik-balik yun na. Gibalik-balik yun na. Amen? So, unsa man nga trait ang sunod nga ma-develop diha sa ato nga pag-practice sa pag-uli sa atong first fruit. Importante kayo nga trait, mga kaigsunan. Murag nalingin na inyuhang mata. Diray, gratitude. Ganong gratitude man. Because it is God nga naghatag sa imuha. And you know what? Ang ingon na sa Ginoo, iuli lang ng first. Meaning, pag na first, kapila ka gitagaan sa Ginoo. Unya sa imong pagka-ungrateful, wa pag yun mo giuli ang first is Ginoo. Labda yung ipangutana, ay story nga farmer. Farmer nga, di good kay dato nga farmer good. Kay ang iya kabaw ro sa good gyapon, kabaw ingon na. Unya na si amigo nga perti gyud pulana. Samtang gauma siya giadto siya, pre. Unya kay baw na siya basta moduol geto yang amigo, naa gyud na pangilanglan. Namoy amigo ingon na. Na makaila lang ba kung naihangyo. Giadto siya. Pre, oy, pre, sa imong kinanglan, pre. Diretso na. Okay, more man na ilang mag-abot gina sila. Nagyon na ikuan, nagyon na ihangyo. Unsa may imong kinanglan, pre? Dako kay problema, pre. Wa na gyud akong anak sige naghilak gahapon pa gyud, wa na gyud gatas, pre. Oy. Sa unsaon luoy na kay ko kung anak, pre. Pahuam mata, pre. Unya ang gatas, pre. Kay pitira bang mahala ng gatas. Ingon nitong kuan nga na ako'y 700 ya, pre, pero ako biya nag-ipalitay o kanang medisina ba? Sige lang, kanang unahon na niya, mahal man, 600 lang imo, ibili na ng 100 na, kay para kuwalay akong paliton, kanang ginagmay lang. So, gihatag ang 600. Pagkauman, ang 100, gilukot na po, gibutang siya pulong, gisabit dito sa kahoy. Sige, pre, tiwas akong daro, pre, ha, kay maabtan ko gabi eh.
Lakaw na siya. Paglakaw ron, sige mo siya gunahuna sa 100. 100, 700 tani. Karon layo na ang iyahang kumpare nagdaro. Gikamang man tong pulo. Kibaw mo siya asa, gikuha pa yun ang 100. 700 na yun. Lipay ka siya, 700 na. Kasi tawag niyo na tawhana. Uy, unsay tawag ninyo anang tawhana? Bebe, kamoy kuan be, kamoy istorya be. Unsay pwede na to itawag anang tawhana? Salbahis, unsa pa? Kawatan, unsa pa? Ungrateful, unsa pa? May Suwapang. Sige, naglista mo unsay pwede itawag? Mauna klase tawhana ang di mo uli. Hilaliman ka. Ningon ng Ginoo, nubinta lang imuha niya, ibalik lang ng Jis. Ay lang nagilabti ang Jis, ha? Hastang Jis, wa man imong intawon giuli. Ningon ng Ginoo, kanyahay ra, ingon ana imong batasan. Kaya ningon ng Ginoo, na kay 7 ka adlaw, pero ayaw gamita tanan, iuli ng usa. Unom lay gamita. Anong di man nimo ikauli ng usa ka adlaw sa Ginoo? Ikaw tong amigo atong kuan. Atong farmer. Unsa ganito? Unsa to? Unsa to klase nga tao to? Be. Ungrateful! Unsa to? Salbahis, swapang. Ikaw na kung mauna ang imuhang batasan sa Ginoo. Di ka kamao muuli sa imong tithes, di ka kamao muuli sa imong first fruit, di ka kamao mutultol sa kanang Domingo. Di ka makahibaw Domingo na di ay. Ano yun? Salpahis. Suwapang. Tinuod bitaw. Pero ay kabala ka. Learning process man. Ayaw kayo i-dot-dot ay mong kaugalingon. Suwapang ka. Ikaw, wakay, wow, kung magkakatlaong. Ikaw, ayaw. God's still working in you. Amen? Pero usay tanaw ni mo anang balay nga, napo nakatuig, wa gyapoy atop. 20 katuig ni? At least na atop. 20 katuig na pinanday, gianay ng ubang kahoy, wa pa gyud na human. Unsay tanaw? Mo na hinungdan. Gratitude, importante para ninyo. Parisig honesty. Perfect! Kalami ikauban anang tawhana. Na-grateful, honest pa. Ganamong amigo ingon ana. You already have. Nagisigin na itong ilad. And His name is Jesus. Amen? Siya atong sigig ilad mga igsoon. Siya tong mang-uuma. Siya baya ang naghago tanan. Siya ang nag-ugmad tanan. He is doing it for us. Naiyatang gihangyo nga kitay partner niya. Ako lang ang G's, imo ang 90. Agoy. Gikamang man. Mauna. Ikatulo, to develop your status in life. Wa mo nag-wonder nganong daghang Kristohanon pobre? Ug daghan unbeliever dato?
Wa mo nagwonder kasagaran sa mga trabahante Kristohanon? Tudluan nimong negosyo maglagot? Kay dili kaya sa iyang system? Kay ba mo asa na siya nagkasayop-sayop na Kristohanon? Wala ni uli sa first fruit. Wala na usab ang status sa kinabuhi. Mo na mga Kristohanon kasagaran, kumusta ang tubag? Maulang gihapon. Uni ang imong buhok, maurang gihapon? Wala. Naginahinay nagbiya. Ikaw baya, wag yung kakaibaw, nga dili na maulang gihapon. Oy, something is changing. Amen? Let's go to Proverbs chapter 3, verse number 10. Tanawa, unsang klase change of status sa kinabuhi. Dili, from single to married ha. Basigin yung unahuna ba, simple na, pakasal. Status man ka ng imuhang panginabuhi ba? Amen? In verse number 10, when you return your first fruit, usay gisulti, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Kakanindot sa panalangin, mga kaigsunan. Be filled with plenty. Asa ka mangita anang puno na plenty pa. Oh, ikay una ana. Asa may kapobrehon ana. Asa may status kinabuhi nga di mausab ana. Pero nganong sa pila ka tuig manglabay sa kinabuhi sa mga Kristohanon, maura magyapoy dagan sa kinabuhi. Gabalik-balik raman ang nagpuli-puli raman ang employer. Moray ga puli-puli. Nagkanindot kintahay ang imong amo pero imong sweldo maura gyapong naunga. Maura gihapong numiruha. Are you listening? Nay mo kabalaka kay parehas ta. Dugay ko kaayo naka-G ingon ana mga kaigsunan. Uy kinahanglan kita trabaho, uy kay kinahanglan kita mabuhi. Kinahanglan kang mabuhi, dili necessary mo survive lang. God wanted you to live happily and bountifully. Nga naman kinahanglan ka mahimong nindot ang kinabuhi because God will teach you how to share. Kasi may mas makahatag ang pobre dato. Pero kung ang kasing-kasing may problema, mas makahatag pang pobre. Nga naman, wala na develop ang honesty, wala na develop ang gratitude. Wala na siya ungrateful. So, kita nga mga Kristohanon, kung atong i-learn mga kaigsunan, ma-change ang status sa atong kinabuhi. Magka-asinso ka every year. Magsaka ang imong panginabuhi every year. Tagaanta mo og prueba, Deuteronomy. Deuteronomy chapter 28. Pakit-on ta mo og prueba kay kinahanglan jud ni ebidensya, pastor, ebidensya. O dira ebidensya. Kung nay usa kabuk ebidensya, katuan dili. Usa, duha, tulo. Katuan, tagaan mo na kog 14. 14 ka bersikulo. Verse number 1, so good. Usa gisulti sa Bible. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do, underline that, to observe and to do. Na, diligently. Kung sa pasabutan ng diligently, makano na yun, walay pakyas. Dili kay gibuhat nimo sa kausa, unya maningil ni ka sa Ginoo. Asa naman Lord, ang imong gi-promise. Unsay instruction sa Ginoo, diligently. Diligent ka sa pag-observe, diligent ka sa pagtuman, to do all His commandments which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth.
So, ilocate ang imong kaugalingon kung ikaw ang matinumanon. Ilocate. Asa kadapit sa panginabuhi. Sa taas, sa ubos. Ang Bible nag-ingon, asa ka iset? Above. Above. Asa ka karon? Asa mo karon? You tell yourself. Oh, mao diya. Yes, mao na hinungdan. Mao na hinungdan because we are not a believer of returning. Ungrateful ang taong di manguli. Verse number 2. And all these blessings, blessings, tanan ha, tanan. Kaya ang gingon sa Ginoo, all thine increase. So sa ibalik sa Ginoo nimo. Yaminay ka nga, Pastor, ang first fruit ba ipasabot sa Ginoo na, Pastor? Di ba gibasa na to ang chapter 26, verse 10 to 11? Deuteronomy? O karon, natas 28. Kung sa'yo pasabot, ana? Appeal siya. Ha? All these blessings shall come on thee and overtake thee. Kung unsa ka kakusog mo dagan, mas kusog pa yun ang blessing nga mo overtake nimo unya ino ka, hey! Where are you going? I'm going to your home. Pero di mo uli, nagsigigo ko sa blessing, ang blessing po, no! Manang dako kay kalainan ang mga Kristohanon nga believer sa pag-uli, ug dili believer sa pag-uli, ngano man ang blessing man mo overtake. Pagkagrabihan mo, kusuga mo dagan ang blessing noon, nganong kusug man, ang Ginoo nagmando? If thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Pero di ka maminaw, wala, why mo overtake? Ang overtake nimo ang si Manny. Si Manny. Ang apelido, Ngil. Verse number 3. Blessed shalt thou be in the city. Kung naa ka sa syudad, panalanginan ka. Blessed shalt thou be in the field. Bisag asa ka mo adto, panalangin. So it doesn't matter where you are. Dili mo matter ang lugar, mga kaigsunan. Kay kung asa ka dapit, angha ipada sa Ginoo ang panalangin. So mapag-overtake sa panalangin kung ipada sa Ginoo sa lain lugar. So para ma-overtakean ka, kung asa ka dapit, adto na padong. Ang lugar dili mo matter. Muna mga kaigsunan, the reason nganong usahay lisod atong kinabuhi, it is because naate nabuhat nga dili sakto ngadto sa Ginoo. Bisag asa pa, mag-change field ka, mag-change place ka, mag-change partner ka. Ilis di tanan. Imo simbahan, ilis di, kay grabe kay tudlo diha og giving. Musamot kaguba imo kinabuhi. Kay dili na mo'y solusyon. Wa jud ka naka-learn. And the more you run away from your problem, the more you cannot learn. Kay gingon sa Ginoo sa dihang magkaguba-guba na imo kinabuhi, you need to go back from the beginning. Kung asa kadapit na pandol, balik dito unya barog. From whence thou art fallen, mo na gingon sa Bible. And do it again. Start. Amen? Pag kanindot mga kaigsunan, panalanginan ka, naka sa syudad, panalanginan ka, luoy kayo no, taga-probinsya. Daghang kayo nangani sa city, kay pertin luoya sa among lugar. So nangani sa syudad, pag-abot diri, problem na gyapon mga tao diri. Sayop nga mentality. Ngano di ka tultol Ginoo sa imong lugar? Mabitaw na ako, di jud ko agree, dili kay di kayo. Di jud ko mo agree mga kaigsunan nga ang blessing aning simbahan nato sa Amerika. Amen. Amen. Kung tuwa man gani dito, sila mo pada nung ka nga akong kwaon dito. Amen.
Pagkasayo pa sa nagpadaan ako diri, no? Ang nagpadaan ako diri, dili man tao, Ginoo man. Nakatultol ang Ginoo aning lugar na diri, bisan pa magbalhin-balhin ta. Katultol bang Ginoo? Nga naman, kinsa may obritikan. Ako, niya asa man ko padung. Adto na padung ang panalangin. Sa syudad man ko, sa probinsya man ko, sa ilawom yuta man ko. Dili ka nang nasulungon ha, ka nang langob. Si Elijah gani, giobritikan man sa panalangin. Asam siya ato sa langob. Basta ang Ginoo mo panalangin, mga kaigsunan, ang panalangin maapsan jud ka. Sa syudad man ka, naman ka sa field. Nawas verse number 4. Blessed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle, the increase of thy kine, and the flocks of thy sheep. Tanan. Sa tanan nga imong giulian, panalitan na kay daghan nga mga resources, giuli nimo tanan nga mga kuan diha, mga first fruit, ang imong tithes, giuli nimo tanan. Kana tanan panalanginan na sa Ginoo, dili pasabot nga i-kurida sa Ginoo, tagsa panalanginan sa Ginoo. Panalanginan imong lawas og kusog kay imong gihatag sa Ginoo ang kusog. Tagaan kag healthy body. Tagaan kag protection nga wala sa uban, nga wala nakalagad. Amen. Dili kay luuyan ako na sige kapoy. Para sa Ginoo makana. Sa Ginoo, blessed shall be the fruit of thy body. Praise the Lord. Amen. Verse number 5. Blessed shall be thy basket and thy store. O, panudlan na. Blessed shall be thy basket and thy store. Panudlan na igsoon. Blessed shalt thou be when thou comest in, and blessed shalt thou be when thou goest out. Bisag asa ka pa. Musud ka mugawas ka. Ang blessing na Ang luoy, ang imong gibiyaan. Kaya ang panalangin na ani mo nagkuyog. Ang kanan di mo uli, bisag asa ka adto, damay. Damay sa tunglo. Kaya ang sunod ani, tunglo man sad. Tunglo. Di na tamo abot diha. No? Kaya 15 onward. Mga curse man na diha. So, aritas blessing ha? Blessing. O sa inyo sa 7, the Lord shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face. They shall come out against thee one way, and flee before thee 7 ways. Isog kayong ni Dool. Kulatahon sa Ginoo. Dili kay nang hulata na ha. Kunis-kunison para sa imuha mga kaigsunan. Ang dagan 7 ways. Kita nakagtao ni dagan 7 ways. Sigsag. Karatil og dagan Ngano man? Ngano bitong gihilabtan ning niuli? Amen. Ngano bitong gihilabtan ning honest o grateful? Ngano gihilabtan bitaw? Alam mo diya. Mo na agyan mo panghilabot anang tao nga niuli. Mo na sa di pa na mo hilabtan pangutan na niuli ka brad. Dagan jud ka 7 ways. Muna ka mo, niuli ba ako? Waya niya ko ninyo. Napunan man ang trait. Napunan maghambog. Verse number 8. Nindot ni mga panalangin diri. The Lord shall command the blessing upon thee in thy storehouse, and in all that thou settest thine hand unto, and he shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. Amen. So panalanginan ka sa imong storehouse, panalanginan ang imong kamot, bisag unsay buhaton, bisag unsa pa imuhang negosyoon, ang panalangin na adiya.
You will excel. Bisan pa ang imong ibaligya, lungod, kadaghan. Muasinso ka. Amen? Nga naman, tungod kay ang blessing gimanduan sa Ginoo adto dito. Kuyugi na akong anak. Muna bisag unsay imong makuptan panalanginan sa Ginoo. Kay na panalanginan ka imong storehouses, 5 ka na daghan kay imong negosyo. Tanan na ipanalangin. Unya panalanginan ka sa Ginoo sa lugar nga diin gihatag sa Ginoo nimo. Amen. O murag wa pa mo nalipay da, tay pananguli mo. Amen. O kalion mo. Excited na mo manguli? Uli sa balay o uli sa Verse number 9. Verse number 9. The Lord shall establish thee an holy people unto himself, as he hath sworn unto thee, if thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, and walk in his ways. Mao ni ang pinakadako nga panalangin, igsoon, nga madawatan nimo sa imong pag-uli, tungod kay i-establish ka sa Ginoo sa pagpangalagad. Wala na'y mas dako pa nga madawat nimo sa Ginoo when he allow you to serve him. Kay dili tanang Kristohanon gialaw sa Ginoo nga mga lagad. Kay naay mga Kristohanon nga nag-displease sa Ginoo. Unya mga lagad ka nga nag-displease ka sa Ginoo. Kuno niyo ang Ginoo mga kaigsunan, the Lord himself shall establish thee an holy people unto himself. So tagaan ka sa Ginoo mga bunga, mag-disciple ka, daghan ka mga tao nga mada ug imong maugma diha para sa Ginoo mga kaigsunan. You will become fruitful. Kinsa may muhimo ana? God. He will be the one to provide holy people for you. Di ba blessing na sa pagpangalagad? Iyan na sa adon, he hath sworn unto thee. Kung na may if. Magbantay gyud ng Bible nga nay if. Kay nagtutok lang mo sa panalangin, unya, wa mo gatanaw sa if, agoy. Naghuwat ka sa wala. Amen? Kung naglakaw ka sa iyang pamaagi. So say way sa Ginoo, uli. Uli. Verse number 10 na ta. And all the people of the earth, agoy, dili naman lang imusilingan ra. Earth man jud. All the people of the earth shall see that thou art called by the name of the Lord, and they shall be afraid of thee. Mataha ang mga tao nimo, kay ano man ang tanaw nila nimo. May ikog ta di tawhana kay dato kay ni. Bisag gugwa pa'y kwarta. Hello? Kisa man ang lihok. Lihok sa Ginoo na, igsuon. Lihok na sa Ginoo. Huwag yung tao nga maninggit ni mo. Hay! Nga naman, mahadlok mo singgit. No? Katahaan ka sa tibuok kalibutan. Lahi man na natahaan ka kay nailhan kang isog. Kung niadto ka sa lugar ba nga, wag yun ka na ilhi, pero ang tanaw sa mga tao nimo mataha ba? Blessing na igsuon oy. Blessing na. So, kanindot sa panalangin sa muuli. Verse number 11. And the Lord shall make thee plenteous in goods. Panikad na silang uli da. In the fruit of thy body, and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy ground, in the land which the Lord sware unto thy fathers to give thee. So mapuno ka sa mga nindot nga mga butang. Plenteous in goods. Muna mga Kristohanon, do not settle on less. When you serve the Lord, have the best. Have the best.
Come on. Inay mo ko galingon. Inay yung tapad kilayo kayo. Inay mo ko galingon. You should have the best. Para sa Ginoo na. Amen? So, sa tanan nga mga involved sa imong kinabuhi, nadiha ang panalangin mga kaigsunan. Now, in verse number 12, in His Bible, the Lord shall open unto thee His good treasure. Siya mo'y nagkupot, anak mga kaigsunan, nindot nga panginabuhi, nindot nga panalangin. Iyang gikuptan, ablihan sa Ginoo. The heaven to give the rain unto thy land in his season, and to bless all the work of thine hand. And thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. Ikaw maoy tigpahulam, dili ikaw ang nanghulam. Amen? Nga naman, giablihan na ka sa Ginoo sa treasure. Kapoy kay mga Kristohanon, oy, kinaa sa treasure hunting. Ha? Treasure hunting. Ana man ang mga Kristohanon, sige pangita greener pasture. Unya, kadaadto nila ang green nga pasture. Malaya. Awa na po. Greener pasture. Kay curse man ka, dapat panalangin ka. Everywhere you go, blessing is with you. Sikreto? Huli. Oh, convinced na mo mga igsoon? Hindi ko mutuo eh. Basta ako mutudlo, nagyog ko. Ha? I'm not commanding you. I am teaching you because God wanted you to be blessed. Now, next verse, 13. In His Bible, and the Lord shall make thee the head and not the tail, and thou shalt be above only. Walay pagkunhod. Amen? And thou shalt not be beneath, if that thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I command thee this day to observe and to do them. Again, bantay mo anang if. Naanasad si if. Wapo kayong ibabaw. Head radyog ka, di ka pwede mahimong tail. Muna kung nanabaho ka, mahimong kang manager. Hello? Talagsaon ang imuhang posisyon. You will experience promotion and promotion and promotion. Hantod wa nay promotion nga igo nimo, nangita na ka og more higher pa na, ikaw na ang owner. Kung asa man ka mutungtong igsoon, musaka jud ka, musaka, kay niyon ang Ginoo above only. Way laing lugar kabutangan sa Ginoo nimo kung ikaw ang manguliay. Above only. Kibaw ko mo na ganahan nato igsoon. Pero di jud ka kaabot diha kung ikay maning kamot. Ang giingon na gyud si Ginoo, kung mulakaw ka sa iyang paagi, kung ikip nimo ang iyahang mando. Amen? Panalanginan ka sa Ginoo. Katapusan, 14. And thou shalt not go aside. Importante na, don't ever change. When you learn, naka-learn na ka by heart sa pag-uli, ayaw usab. Do not go aside from any of the words which I command thee this day, to the right hand or to the left, to go after other gods to serve them. Kay daghan kay mga Kristohanon, after sila gibless sa Ginoo, nakalimot sa nagpanalangin, kay nalumos sa panalangin. Ningon ang Ginoo, when I bless you, don't stop obeying me. Mao na ang prayer permi ni David, Lord, please do not bless me with the blessing na makalimot ko nimo. Yang iya pong hangyo, ayaw sa ko tagaig, Lord, og problema nga makadagan ko palayo nimo. So ang tinguha ni David, nga di gud siya malayo sa Ginoo. So kita mga Kristohanon, ingon ana ang atong desire dapat. Amen?
Unya, nakita ninyo ang kanindot sa panalangin sa muuli? Unsay metabo sa di muuli? Kamo nalay basa ha? 15, hantod la, tiwasa na ang chapter. Amen? Kaya ang gisulti diri sa 15, wala na to butangi sa kuan. But it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe, to do all his commandments and his statutes which I command thee this day, that all these curses shall come upon thee and overtake thee. Unsay gusto nga mo-overtake sa imuha? Panalangin o tunglo, ikaw na pili. Unya, mo ilabag lugar ning panalangin? Naa ka man ibabaw sa atop, naa ka man ilawom sa atop, naa ka man ilawom sa bangko, ibabaw sa bangko, it doesn't matter. Amen? It doesn't matter. Mao na nga ang mga Kristohanon, if you think that your life is in a job, imong pagapaminawa ba? Kung gibutang ba ka sa Ginoo sa ibabaw, o naaragyapon ka sa ilaw. Kaya kung wala mga kaigsunan, something is wrong with your practice. Because God can bless you wherever you are, wherever you go. Because God is always beside you. Amen? That's a promise. Mo na nga ang panalangin igsuon na present pirmi. Amen? Let's try to review kung nakahinumdum pa mo. Return your first fruit to God. So unsa may tabo sa dihang muuli ka para unsa man na siya? To honor the Lord. Dapat mao na imong motive to honor the Lord. Dili pag-honor sa pastor. Uli ta kay para malipay na sa pastor kay sabi na singgit na sa pastor eh. It is not to honor me. Sorry ha, kung ako inyong i-honor mga kaigsunan, wadyo ko ikibalik ninyo. Because I am not God. Pero ato na iuli sa Ginoo, na dito ang panalangin. Ikaduha, to develop good traits in you. Personal yun. Ikaw. Unsa nga mga traits? Honesty and gratitude. Mga kaigsunan, nakaninduha? Daghan mag-ilog nimo. Ha? Kung ikaw naaka sa negosyo, daghan mag-ilog nimo. Daghan makigkuan nimo, daghan lambigit nimo kay baw sila honest ka. Di ka mangawat og halin. Di ka mangilad. Ikatulo, to develop your status in life. Sa inyong nabasahan, sa inyong nakita sa Deuteronomy, pobre ang Kristohanon? Nakita ba ninyo ang pag-asinso? Unsa kahay problema? Unsa kahay problema? Kay ang magpabilin ani karon, it's either maminaw ka nimo o maminaw ka sa Ginoo. Because at the end of the service, ang mahabilin na lang ikaw ug ang Ginoo. Unya duha ang imong pwede tumanon, ikaw o ang Ginoo. When you make a decision, make sure that you will choose what God tells you to do. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O Lord, for the blessing that you have given us, O God. Thank you, Lord, for the lesson about first fruit. Help us, O God, that as we do this, nga ma-honor ka sa among pagabuhaton. And thank you, Lord, for your promises nga ma-develop ang among kaugalingon, Lord, sa sige na mo ugtuman sa imong sugo, Lord, sa pag-uli sa first fruit. And also the tithes. Nga ma-develop ang among honesty, ma-develop ang among gratitude, ug unsa kanindot, Lord, kung naana sa among kinabuhi. So thank you so much, O God, for teaching us. Thank you so much for allowing us, O God, to enjoy your message today. And thank you so much also, O Lord, for your promise. Sa among pagtuman niini, mausab ang status sa among kinabuhi.
So we are not aftering money sa among pag-obey. Pero Lord, sa imong mga saad, imong gihapon siya gihatag. Just like the way how you bless Solomon sa iyang pagpili sa wisdom over treasure. So please, dear God, help us, Lord, nga sa dihag imo mig panalanginan, dili mi mo palayo nimo kay mao'y nahimong sipyat ni Solomon. So nagampo mi, Lord, nga sa amo nga journey sa among pagpangalagad nimo. Help us, O God, na makuha na mo ang panalangin, nga ma-overtake ang panalangin sa amoa. Nga dili na kami ang magsigig pangita sa treasure, kay mao naman ang ma-overtake na mo. Mao ang among pagpangalagad, maunay among ma-focus. Salamat kay Lord sa imuha nga pagtudlo kanamo karon. Let this invitation honor you and bless you, O God. Thank you so much. For your glory I pray. In Jesus' name. Amen. Amen.